What's up mga ka-genome? Ready na ba kayo mag-debunk at matuto? Tara, samahan niyo kami. One myth at a time. Dito lang sa BioCheck, myth-busting podcast about biotech. Magandang araw mga ka-genome. Ako si John. At ako naman si Gwen. Kayo ay makikinig muli sa BioCheck. May narinig ako sa aking kakilala. Ano yun? Ang laki daw ng natipid niya sa mga pesticide ngayong taon. Napabili kasi siya ng buto ng GM crops. Ito na naman sa puro biotech mo. Paano mo maihahalin tulad ng GM crops sa pagbawas ng paggamit ng pesticide? May mga GM crops katulad ng BT corn na may panglaban sa mga peste. Nang dahil sa GM crops, mahigit 748.6 million kilograms ang nabawas sa pesticide application, ayon sa ISAA. 748.6 million kilograms? Hindi lang yun. Ayon sa mga siyentipiko, kapag gumamit ng GM crops ang mga magsasaka, maaari silang makatipid sa gastos mula sa agricultural inputs at nababawasan din ang pagkalat ng pesticide sa kapaligiran. At paano naman sa mga herbicide? May mga GM crops din na resistant sa herbicide. Nakakabawas sila ng gastos sa labor at exposure sa mga mamahaling chemical para makontrol ang damo. Kaya nire-rekomenda na gumamit din ng ganun. Grabe, hindi ko alam na may ganyan palang characteristics ang mga GM crops. Bukod sa tipid sa gastos, less hassle din sa paggamit ng pesticides. Kaya mga ka-genome, next time na marinig mo yan, nakakasira ba ng kalikasan ng GMOs? Hindi, isang myth lang ito. Myth busted! Muli mga ka-genome, ako si John. At ako naman si Gwen. Makinig at matuto. One myth at a time. Dito lang sa BioCheck.